Magandang araw po sa lahat po ng ating mga manonood. This is Joshua Coriano, nagtuturo po ng Korean sa Tagalog. So ngayon po ay pag-aaralan po natin kung ano nga ba ang Hangul. Sa lahat po ng mga nag-aaral po ng Korean, tanungin ko muna po kayo, bakit po kayo nag-aaral? Meron ba kayong dahilan? Kasi kung mag-aaral kayo ng walang dahilan, yung pag-aaral po natin is parang walang patutunguhan. Kasi karamihan po sa atin, ako gusto kong mag-aral ng Korean kasi gusto kong manood ng Korean drama ng walang subtitle. Okay naman, meron po sa inyo gusto mag-aral, magtrabaho. Okay na may mga oppa dito sa Korea, no? So, syempre, kailangan po natin malaman muna exactly what's the reason. Pero kasi, marami pong mga nag-aaral. Pagka nag-aaral po sila, they start with the vocabulary. They start with the sentences. 안녕하세요. 감사합니다. But lahat po nun yun ay mali. Bakit? Kasi bago po tayo mag-aral, ito po yung kailangan nating i-master, which is Hangul. Okay, ang Hangul po, yan po yung Korean language. Paano ba nag-aral yung mga bata ng Korean? They started first listening. And they follow and repeat. So for example, 안녕하세요. So, they will listen and they will repeat. But, here is my point. Kailangan pagka nag-aaral po tayo, there are 4 things. Reading. And then, listening. And then, of course, kailangan din natin speaking. And then, writing. So, para po makapagbasa tayo, kailangan alam po natin yung character. Kaya po ay gusto po namin i-encourage lahat po ng mga nag-aaral po ng Korean ay kinakailangan ay ma-master muna po natin kung ano po ang Hangul para po tayo ay makapagbasa. Then, paano po natin mapapractice yung ating pagsasalita? Kailangan syempre marinig muna natin siya. So, try to repeat after me. De. De. So, de is yes in Korean. Annyeong. Annyeong. It's very easy, right? So, when you practice listening, 아빠, 엄마, 오빠, like this, unti-unti ay mabilis po kayong matutong makapagsalita. Okay, pagka marunong na po kayo magsalita, ay syempre, marunong na rin po tayong magsulat. So, here in our journey of free Korean class, tuturuan ka namin mula po basic hanggang intermediate and advanced. Which means, nag-aaral ka na hindi mo iniisip na nag-aaral ka. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi pagka nag-aaral ka, kailangan ine-enjoy mo. Natutuwa ka, and it should be fun and enjoying. Kaya ituturo po namin sa inyo kung paano po kayo pwedeng makapagbasa, listening practice, speaking, writing, through Hangul. Once we master Hangul, I'm going to teach you kung paano po tayo pwede mag-construct ng sentence. I'm going to teach you how to make your own expression. So for example, 배고파. 구tom na ako. 너무 배고파. sobrang gutom na ako. Like this expression ay tuturuan ka din po namin. Ngayon, marunong ka na magsulat, magbasa, and you can now write and construct a sentence. Ang next po niyan ay we will be having conversation. Likewise, ang magiging pattern po natin yan ay like this. Reading, listening, speaking, and writing. 알겠어요? Do you understand? And I'm going to repeat 알겠어요? 알겠어요? As much as I can until you practice these 4 things. So that will be the journey of our learning Hangul. So those are the steps. Kailangan ma-master muna po natin ang Hangul. Because this is the basic.
Once na ma-master po natin ito, then the rest of our learnings, the rest of our journey in Korean language will be very easy. So, I challenge everyone, when you master Korean language Hangul, just in 1 hour, marunong na po kayong magbasa, magsulat, magsalita. Tuturuan kita kung paano ka pwede makapagsulat ng vowels in Korean. So, pagka mag-aaral po ng Korean, kailangan po nating ma-master muna ang Hangul. So, magsisimula po tayo sa pinaka-basic, yung Hangul, and ito yung Korean alphabet. Kung napapansin niyo, yung mga nag-aaral po mula sa elementary, nagsisimula po sila sa alphabet. Hindi po sila kagad nag-start sa mga vocabulary, grammar, or sentences. So, when you study, keep in mind na mag-aaral po tayo like a baby. So, ngayon, pagka na-master po natin ito, I'll make sure na pagkatapos po na ito ay marunong na po kayo magsulat at magbigkas ng Korean character. Alright? So, ang Korean character ay composed po ng, first, meron po tayong mga vowels. Okay? Itong vowels po ay meron po tayong total of 10. And meron din po tayong consonant. Ang consonant naman po natin ay we have total of 14. Ngayon, pagka na-master po natin tong vowels and consonant, makakapagsulat na po tayo at makakapagbasa na po tayo. At mamamaster na po natin ang Hangul. Syempre, this is not everything. Meron din pong compound. At meron din po tayong tinatawag na double. Pero konti lang po ito. Okay? So, ang compound ay meron po tayong 11. At ang double ay meron po tayong 5. So, when you combine all, ilan po lahat yan? Yung 39 character lang po, mamamaster po natin. Marunong tayo po magsulat, magbigkas. Pero huwag po kayong mag-alala. Mukha po siyang 39 pero actually, konti lang po siya. So, sa loob po ng 10 minuto, if you're going to follow me well, ay makakapagsulat, makakapagbasa na rin po tayong lahat. Okay? So, ngayon, ang ituturo ko muna po ay about sa vowel. Okay lang po ba? Tsa. Ilan pong vowel meron po tayo? 10 vowels. Tsa. Let's start with this character. This is A. Everyone, can you repeat after me? A. Ya. Ya. Kung napapansin niyo, wala po akong nilalagyan na English sound value or yung romanization. Why? Because pagka nilagyan po natin yan, magdedepende po kayo dyan eh. Para po mas mapadali ang inyong pag-aaral, mas maganda po wala yung mga English romanization or yung sound vowel para kayo po ay mas mabilis at mas mapafamiliar sa Korean character. Okay? So, tanggalin po natin yung mga yan. So, aya. Next, we have o. Aya. O. Yo. Sa isa pa. O. Yo. May napapansin po ba kayo? Ang character po na ito, a. But this one is ya. The only difference is nagkaroon po ng cha. Isa pang linya. Ito. A, ya. So, every time na meron po siyang isa pang linya, that is equivalent to y. So, a, ya. Madali po, no? Cha. Ito rin, parehas. Tingnan po ninyo. O, yo. Nalagyan naman ng isang line
Kaya, yo. This is o. Okay? Cha. Ngayon, proceed po tayo sa next. A, ya, o, yo. Ang next naman po ay cha. O. O. Parang stick O. Okay? O. Yo. Cha, tingnan po ninyo. O at saka yo. Almost same po yung character po nila. Nadagdagan lang ng isang line. Kaya every time na meron pong isang line, ano pong sabi ko kanina? Magiging Y. Kaya, O, 요. 잘했습니다. 그리고 다음에 우, 유, 우, 유, 우, 유. Same lang po siya, nagdagdagan ng isang line. Kaya merong Y, U. Okay? 자, 다음 아야, 어여, 오요, 우유. Isang guhit lang po siya. Okay? Next. Another. Isang guhit lang din po siya. E. 자, from now, follow me. Let's practice together. 자. 야, 여, 아야, 어여, 오요, 우유, 이. Very simple. We're going to study about consonant. Okay? So, dito po sa consonants po na ito ay there are total of 14. Alright? If you're ready, let's start. First, we have this one. Now, there is one thing that you have to remember. Meron po siyang sound value at meron po siyang pangalan. Okay? So, dalawa po siya, no? Meron siyang sound value and then meron siyang name. So, ang sound value niya is G. Sometimes K. But the name is Kiyok. Ngayon, kung ituturo ko pa pati yung pangalan, baka medyo mahirapan po tayo. Since it is not necessary as of now. Siguro later, pagka medyo na-master na po natin yung Hangul, that time, pwede po natin pag-aralan muli ang pangalan. But as of now, kahit itong sound value lang, ay matutunan po natin, that will be a great help to all of you. Alright? Tsa, kung ganon, i-remove ko po ulit itong romanization para hindi po kayo masanay dito, kundi sa mismong Korean character. Okay? 자, G, N, 그리고 D. Kung napapansin niyo tong first three, dali po siyang i-memorize kasi tingnan nyo, gawa po siya sa box na ito. First character is G. Ganyan po siya. Second character is N. Ganyan siya. And the third character is ganito po siya. No? So, pakita ko po ulit. 하나, 둘, 셋. Diba? 자, G, N, D. Next is R. 자, G, N, D, R. 그리고
M. Box. M. And then B. This is B. 자, 가나다라 마바. Next, this is S. S. Next is silent. So, itong silent, maintindihan nyo po siya siguro sa susunod na lesson po natin. So, I will explain what is this silent all about. Ta, J. J po siya. Next is CH. CH. 그리고 para siyang E, this is TH. And then, ito naman po ay KH. KH. TH. And then, H. Now, ipapakita ko po sa inyo lahat ng character para makita po natin one at a time. Alright? We have ka, na, ta, ra, ma, pa, sa, a. Ta, ta, ka, ta, pa, ha. Ay, sir, ay akala ko ang pronunciation niya is G, N, D. Ngayon, para po mabigkas po natin siya in Korean character, ang ginawa po natin para madali po ninyong maintindihan, in every consonant, lalagyan po natin siya ng A. Okay? So, G plus A para mabuo po natin yung sound. So, G plus A, ka, na, ta, ra. Pagka ganito ang pagpa-practice po natin, mas mabilis po natin pwedeng maalala, ma-memorize, at ma-familiar yung mga bawat character ng consonant. So, paano po ba natin pwedeng gawin yan? Meron po akong ibibigay sa inyo activity, practice, para habang sinusulat ninyo, binibigkas po ninyo. So, katulad po nito, ka, na, ta, ra, ma, pa, sa. Itong silent, gaya po ng sinabi ko sa inyo, wala siyang sound value. So, it's just a, da, ta, ka, ta, pa, and ha. So, when you practice, you read with their combination with a, ka, na, ta, ra. Like this, para mas mabilis po ninyong matandaan yung mga bawat character. Okay po ba? So, bibigyan ko po kayo ng isang activity para makapag-practice po kayo ng writing. At the same time, pwede nyo pong bigkasin habang sinusulat po ninyo. So, let's practice once again with me. Repeat after me. Ka, na, ta, ra, ma, pa, sa, a, ta, ta, ka, ta, pa, ha. Para po sa mga nahihirapan, ay sir, hindi ko talaga siya ma-memorize. There is a tip. Meron po siyang kanta.
가나다라 마바사 아자차카 타파하. Like this. Okay? You can sing it habang nagpa-practice po kayo. Pag-aaralan po natin kung ano naman po ang compound. If you remember, ano po yung pinag-aaralan po natin last time? Comment here in our comment section. 네. 자, we are in Hangul, and Hangul is the Korean character alphabet. At pinag-aaralan po natin yung vowels, and then yung consonant. Now today, we're going to study about compounds. Pagka sinabi po natin compounds, ano po ba ibig sabihin ng compounds? Alright? Sa dalawang consonant ay pinagsama. Yun po yung ibig sabihin ng compounds. Alright? So, kung natatanda nyo, meron po tayong mga O, A, O, yung mga ganitong mga vowels, pagka kinombine po sila, yun yung ating compounds. And we have total of 11. Alright? Are you ready? So, let's start. So, first, we have E. E. 그리고 the other one is E. Oh, bakit parehas yung pronunciation? Yes, parehas lang po yung kanilang pronunciation because iba lang po yung spelling but the same sound value. So, paano po natin malalaman kung ito yun or ito yun? Hindi pa po natin siya malalaman pagka nasa pluralization na po tayo sa mga intermediate advanced. I'm going to teach you why. But for today, all you have to know is this is E and this is E. 그리고 kung napapansin niyo, itong E at saka ito, parehas lang po sila. Nadagdagan ng isang line. Then every time there is another line, ito ay Ye. What about this? Ito at saka ito, oy, parehas lang. 네, 이것도 예입니다. So, we have two E and two 예. 자, 다음. We have 왜. Etong combination po na to ay galing sa O plus E. Kaya naging we. Lahat po ng apat na yan is also from a combination of O plus E naging E. Ito rin, A plus E naging E. Ito rin, Yo plus E naging Ye. Ito rin, Ya plus E naging Ye. So, ang compounds are combination of two vowels. So, meron po tayong we. Next, we have another we. Oh, ito we at saka ito we. Yes, different pronunciation. Different spelling only. O plus E magiging we. Ayos tayo? So, another we, meron po tayo ulit. Ano po itong another we po natin? Ito naman po ay, kanina, ito, 그리고 나서, ito naman. This is from O plus E. Kaya, naging we. Alright? So, balik po tayo ulit sa mga compounds na pinag-aralan po natin. First, we have E. 예. 에. 예. 그렇죠? 자, 그리고 meron tayong 왜, 그리고 왜. So, pito na po ang naisulat po nating
compounds and we still have 4. And that is O plus A. O-A. magiging wa. Okay? 그리고 U plus E magiging wi. Wa, wi. Okay? 자, 다음 U plus O magiging wo. Wa, wi, wo. Okay? 자, ngayon we already have 10. What is the last one? Plus E is Ay. So, yan po yung ating total na compounds. Very easy and simple. Okay? Look how we combine the two vowels. And yung sound value niya is, you can practice with me. Magbibigay po ako sa inyo ng isang answer sheet wherein you're going to write kung paano po natin na-combine itong mga compounds. Alright? Cha. Ye, ye. We. Wa, wi, wo. And the last one is Ay. Pag-aaralan po natin kung paano isulat ang ating mga pangalan sa Korean. So, para masundan po ninyo, magbibigay muna po tayo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, pangalan ng kapatid ko. The name of my sister is Hana. Now, the rule in Korean, when you want to write your name in Korean, it should be syllable by syllable. So, for example, ha, 1 syllable po yan. Na, 1 syllable po yan. Ganito po yung pagsusulat. Alright? So, lagay po natin sa Korean, no? Ano yung H? Kasi lagi po tayo magsisimula sa consonant. So, this is H. Next, A. Ha. Like this. The reason why we place here beside kasi nakatayo po yung ating vowel. Okay? Next, consonant. Vowel na. Like this. Very easy, very simple. Magbigay po tayo ng mga iba pang halimbawa. Halimbawa, pangalan ko, Joshua. Now, Joshua is not only 2 syllable when you write it in Korean. Magiging Jo, Shi, A. But again, we have to write this according to their spelling. So, it's way better if you write it as Shu. Okay? So, J. Next is O. Should we place it beside or below? O should be below kasi nakahiga siya. Alright? And S, consonant. U. Joshu. And lastly is A. But this A is a vowel. Now, in our rule, kailangan mauna po ang consonant. How can we write A without the consonant? Hindi po pwede. So, ano po yung pwede natin gamitin? That time, yung silent consonant na A. And then, we're going to write A. It means, ang silent, ang sound value niya, kung ano po yung value, yun po yung magiging sound value ng consonant. So, for example, this is O, magiging O. If this is O, magiging O. Because that is the rule, hindi po natin pwedeng mauna isulat yung vowel. It's always with consonant. So, ang function ng silent po na ito ay para maibigay yung mga pronunciation na wala po sa consonant na meron po sa vowels. Alright? That is how simple. Now, it's your turn to write your Korean names. I challenge everyone here. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, please comment down below your names with Korean names. At titignan po natin kung nagawa po natin mabuti ang ating mga
pangalan. Alright? And of course, kindly like and share. Share nyo rin po sa ating mga kaibigan para makita po nila yung mga sagot po natin, yung mga ginagawa po natin. If you enjoy our class today, I hope you can share with us yung mga experience po ninyo at kung ano man pong mga feedbacks meron po kayo. I'll see you again in our next class.